Pakiramdam ko tila kumulo ang dugo ko dahil tila ininsulto nito ang aking kakayahan. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Kulabag sa loob mo ang pag-upo ko bilang CEO ng sarili kong kumpanya, bukas ang pinto, maaari ka nang umalis. Mataray kong pinahayag na binigyang diin ang bawat salita ko. Walang nagawa ang mga to kundi manahimik. Nagsimula nang i-distribute ng sekretary ni Mariana mga folder sa harap ng bawat isa. Nagdiriwang ang aking kalooban dahil sa wakas hawak ko na ang kumpanya na matagal ko nang inaasam. Cedric's POV. Young Master, nagpatawag ng general meeting ang stepmother ni Mrs. Lexi. Kasalukuyan niyang pinupulong ang lahat ng mga board members. Natigil sa pagpirma ang kamay ko sa isang dokumento nang marinig ko ang report ni James. Sumandal ako sa aking civil chair at saka humawak sa aking baba. Tulad ng sinabi sa akin ni Attorney Wilson, desperada na ito na makuha ang mana ni Lexi ko. Let her. Bantayan mo lang bawat kilos niya hanggat di pa ako nakikita si Lexi. Kalmado kong utos. Masusunod, Young Master? Ani James. Yumuko muna ito bago lumabas ng aking opisina. Napalingon ako sa pintuan ng banyo nang bigla itong bumukas. Nilawa ang magandang si Colleen. Umangat ang aking kamay at sumenyas na lumapit siya sa akin. Kagad tong tumalima at tumakbang papalapit sa akin. Nang huminto ito sa harapan ko'y marahan ko siyang giniya paupo sa aking kandungan. Tahimik naman itong sumunod. Nang nakaupo na ito'y pinilupot kong aking dalawang braso sa kanyang bewang. Binaon kong aking mukha sa pagitan ng kanyang leeg at ninanghap ang natural niyang bango. Halos araw-araw yata napapamahal ng husto sa akin si Colleen. Hindi ko kaya na hindi siya makita sa loob lang ng isang araw. Nagangat ako ng tingin, tinignan ito sa mukha. Napangiti ako na makita kong nakapikit ito, tila dinadamang aking presensya. Alam ko pareho kami ng nararamdaman at sa tingin ko, hindi aware ang dalaga sa kung anong nararamdaman ito para sa akin. Sweetheart, isang linggo akong mawawala. Nagkaroon ng problema sa isang branch ng kumpanya ko sa ibang bansa pero babalik din ako kaagad. Malumanay kong wika habang nakatitig sa maamo niyang mukha. Bigla ang pagdagsa ng takot sa maganda niyang mukha nang marinig nito ang mga sinabi ko. Iiwan mo ko? Naluluha niyang tanong bago pumihit paharap sa akin sa kaniyakap ako nang mahigpit sa leeg. Huwag kang mag-alala. Nandito si James para bantayan ka at sinisigurado ko sa'yo ligtas ka sa bahay na to. Malambing kong wika bago pinatakan ng halik ang labi nito. Huminga siya ng malalim, tsaka tumingin ng diretso sa aking mga mata. Pasensya na. Alam kong kalabisan na yata kung pipilitin kitang manatili sa aking tabi. Tinilungan at inaluga mo na ako. Sa tingin ko, sapat na yon. Hindi mo naman ako obligasyon. Aniya sa seryosong tinig na halatang nahihirapan magsalita. Nasaktan ako sa kanyang sinabi ngunit kailangan kong unawain to. Dahil alam ko hindi pa rin siya aware sa kono relasyon ang namamagitan sa aming dalawa. Huwag mong sabihin yan. Importante ka sa akin, Colleen. Lahat gagawin ko manatili ka lang sa piling ko hanggat nabubuhay ako. Madamdamin kong pahayag bago inabot ang kulay rosas ng mga labi nito at masuyong hinalikan. Lihim ako napangiti nang gumanti siya ng halik sa akin. Natuto na siyang humalik at maglambing sa akin. Tila nasanay na siya sa aking presensya dahil hindi na ito tulad ng dati na mahiyain at laging takot. Pinutol kong aming halikan at bahaga itong nileo sa aking katawan, saka tumitig sa kanyang mga mata. Makinig ka. Huwag kang lalabas ng kwarto maliwanag. Aniya sa seryosong tono. Marahan naman tong tumango. Ayoko na nakikipag-usap ka kahit kanino. Kahit kay James, ako lang kakausapin mo at ako lang din ang titingnan mo. Bilin ko sa kanya habang seryosong ekspresyon ng aking mukha. Galit ka ba sa akin? Nag-aalala niyang tanong imbes na sumagot, muli kong hinalikan ang kanyang mga labi. Di pa ba na ako nakakaalis na mimiss ko na to? Kailanman hindi ako magagalit sa'yo kasi mahal kita. Kaya never akong magagalit sa'yo. Basta pangako mo sa akin na hindi ka man magpapahawa kahit kanino. Na makikipag-usap sa ibang tao, huwag mong gagawin. Malumanay kong sad habang inihimas ng aking hinlalaki ang kaliwang pisngi nito. Pangako. Ani ang parang bata, patuloy na tumatango. Napangiti ako at nanggigigil na niyakap siya na mahigpit. Isang mariing halik ang ginawad ko sa mga labi nito bago ko siya giniya patayo. Lumabas kami ng library. Tinungo ang aking kwarto upang magbihis dahil may flight ako mamayang gabi. May 3 oras pa ako natitira para makapaghanda. James, tandaan mo ang mga bilin ko. Huwag mong hahayaang makalabas ng bahay si Colleen kung hindi kaya ang mananagot sa akin. Seryoso kong bilin habang diretso nakatingin sa kanilang mga mata. Makakaasa po kayo. Nabilis na sagot ni James. Sabay na yumuko ang lahat. Bago ko tumalikod, tumingala muna ako sa bintana ng aking kwarto. Lumambong ang mukha ko nang makita ko na nakasilip sa bintana si Colleen habang malungkot na nakatanaw sa akin.
Ilang sandali pa hindi nakaligtas sa aking paningin ang mga luhang pumatak sa pisngi nito bago mabilis na tumalikod sa akin. Parang piniga ang puso ko at labis ako nasaktan na makita ko ang malungkot itong mukha. Isang malalim na buntong hiningang aking pinakawalan bago magdesisyon na sumakay na sa aking kotse. POV ni Lexi. Isang araw lumipas mula nang umalis si Cedric. Matinding kalungkutan na nararamdaman ko sa mga oras na to dahil namimiss ko ng presensya ng binata. Kasalukuyan ako nakaupo sa upuan dito sa may balkonahe ng kwarto ni Cedric. Naaaliw akong pagmasdan ng mga punong kahoy na sinasayaw ng hangin. Maging paglubog at pagsikat ng araw malaya ko nang nasaksihan. Sadyang napakaganda ng mundo. Nakakagaan sa pakiramdam ang magandang tanawin na nasa aking harapan. Bigla ako napalingon sa pintuan ng maramdaman ko na bumukas ito. Pumasok ang dalawang babae na parehong may dalang tray na may lamang pagkain. Ang isa'y nakangiti, habang isa na may seryoso nakatingin sa akin. Tila sinusunin to ang pagkatao ko sa paraan ng kanyang tingin. Maingat silang lumapit sa akin. Bahagi ako napasiksik sa aking kinaupuan dahil nakaramdam ako ng takot. Iha, huwag kang matakot. Hinatiran ka lang namin ng pagkain. Aniya sa malumanin na tono na halatang nag-iingat para sa hindi matakot sa kanila. Bakit pa kasi kailangan parating dala ng pagkain ng babaeng to? Hindi naman siya asawa o girlfriend ni Master. Iritableng saad ng babae na halos hindi na may pipinta ang mukha nito. Halata sa kanyang mukha na hindi niya ako gusto. Yung bibig mo, Liza. Saway ng matandang babae na kasama nito bago maling bumalik sa akin. Tsaka ngumiti. Anong pangalan mo? Masayang bukas ng mukha ng ginang habang nakikipag-usap sa akin. Bumukas sa bibig ko para magsalita, ngunit naalala ko na nga ako pala ako kay Cedric. Hindi ako makikipag-usap sa ibang tao, kaya pinili ko na lang itikom ang aking bibig. Nay Lorna, hindi ba marunong magsalita yan? Ang swerte pala ng babaeng to dahil nakuha niyang atensyon ni Master. Anyang madaldal na babae bago sinipat ng tingin ng kabuuan ko, mula ulo hanggang paa, bago pa ismin na binaling ang tingin sa ibang direksyon. Umalis ka na nga, tayin mo yung bibig mo. Singhal ng babaeng nagngangalang Lorna. Mataray na tiningnan ako ng babae bago ito umalis sa aking harapan. Pasensya ka na sa babaeng yun. Naiinggit lang kasi sa'yo dahil una maganda ka. Pangalawa may gusto kay Master Cedric yung parehong hanggang tingin lang siya. Nakangiti nitong paliwanag sa akin. Ngunit nanatili akong tahimik habang nakikinig sa mga sinasabi nito. Huwag kang matakot sa akin. Turing mo ako na parang nanay mo. Pag may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi. Nakangiti niyang pahayag. Mukha tong mabait kaya marahan akong tumango. Napakaganda mong bata. Bagay na bagay siyang suot mong bestida. Kahit simple para sa akin, para ka ng isang prinsesa. Kita ko ang katapatan sa kanyang mga sinabi. Kaya ko na totoong taong kaharap ko na walang halong pagpapanggap. Nalabas na ako ng kwarto, iha ha. Babalik na lang ako mamaya. Paalam nito sa akin bago ko tinalikuran. Nang makalabas na to, dinampot kong kutsara at sinubukang gamitin. Tinuruan kasi ako ni Cedric na gumamit ng kubertos. Kahit nahihirapan, sinubukan ko pa rin sanayin ang aking sarili. Kuminsan nga lang tumatalsik ang pagkain kaya inaabot ako ng ilang oras bago matapos. Alauna ng madaling araw, hindi pa rin ako makatulog. Nasanay ang katawan kong nagtatrabaho sa gabi. Tinanggal kong aking tsinelas at tulad na nakagawian ko, maingat akong lumabas ng kwarto nang walang anumang ingay. Hanggang sa makababa ako ng hagdan, di hamak na mas malaking bahay na ito kaysa sa bahay ng aking ama. Hinanap ko ang mga kagamitan na po pwede kong gamitin sa paglilinis. Ayos lang sa akin kahit napakadilim ng buong paligid. Basta malaya ako nakakakilos dahil ng mga oras na to tulog na ang lahat ng katulong. Kinaumagahan nagulat ang pitong kasambahay ni Cedric dahil napakalinis na ng buong paligid. Sinuri nilang mabuti ang mga kagamitan, maging ang rails ng hagdan gamit ang kanilang daliri. Namangha silang lahat dahil ni katiting na alikabok wala silang nakita. Ikaw ba naglinis kagabi? Tanong ni Liza sa kanyang kasamahan. Hindi ako, maaga ako natulog dahil masama ang pakiramdam ko. Sagot nito. Tinanong ko si Nanay Lorna, hindi rin daw siyang naglinis kagabi. Sabat ng isa na labis nagtataka sa mga nangyayari. Hindi kaya may multo dito? Nahintakutang singit naman ng isang katulong. Mukhang alam ko na kung sino at malalaman natin yan mamayang gabi. Nakangiting wika ni Liza bago tumingin sa kwarto ng kanilang amo. Kinausap ni Liza ang mga kasamahan para sa pinaplano niyang gawin mamayang gabi at hindi nila ito pinaalam sa kanilang mayordoma. Pagsapit ng madaling araw maling lumabas ng kwarto si Lexi. Nagsimula itong maglinis pero nagulat siya. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Lumabas si Liza at ang ibang mga katulong mula sa pinagkukublian na labis kinagulat ni Lexi. Sinasabi ko na nga ba't ikaw yun eh?
Nakangiting pahayag ni Lisa habang humahakbang papalapit kay Lexi. Sa bawat hakbang ni Lisa kay Lexi, siya namang hakbang ng dalaga pa atras dahil natatakot siya na baka saktan siya ng mga ito. Huwag kang matakot, kaibigan kami. Nais ko lang iabot sa ito para bukas ito ng susuot mo. Hindi ba masaya kapag may kaibigan? Tapos pareho tayo ng damit. Nakangiting saad ni Lisa kay Lexi bago taas ang kamay na may hawak na isang uniforme ng katulong. Bumaba ang tingin ni Lexi sa damit na hawak nito. Ilang sandali pa'y kinuha niyang damit mula sa kamay nito. Napangiti si Lisa, habang mga kasamahan parang kinakabahan sa ginagawa nito dahil natatakot sila na kapag nalaman to ng kanilang boss, magagalit to sa kanila. Lisa, anong binabalak mo? Baka mamaya pati kami madamay sa kalokohan mong yan. Pabulong na tanong nito habang nakatayo sa tabi ni Lisa. Wala naman akong ginagawa Hindi ba kayo masaya na madadagdagan tayo? Mabait si Colleen. Naawa ko sa kanya kasi mag-isa lamang siya sa kwarto. Isa pa, gusto ko siya maging kaibigan. Nakangiting paliwanag ni Lisa bago bumaling kay Lexi, tsaka matimis ng umiti. Nakahinga na maluwag ang lahat, ngunit may pag-aalilangan pa rin silang nararamdaman. Sa totoong hangarin nito. Hi Colleen, ako nga pala si Lisa. Pasensya ka na kung nasungitan kita kanina ha. Saan hindi ka magtampo? Anya parang sinusuyang dalaga. Galit ka ba sa akin? Muling tanong ni Lisa. Marahang umiling ang dalaga bago sulila pa ng iba pang kasamahan. Colleen pala ang pangalan mo. Ang ganda mo naman. Nagigilo na sabat ng isa bago humakbang palapit sa dalaga. Napaatras si Lexi dahil sa ginawi ng babae. Hi Colleen, ako nga pala si Nessie. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Nakangiti nitong tanong sa dalaga ngunit hindi pa rin to nagsasalita. Liz, pipi ba siya? Tanong ng isa sa kanila. Sa tingin ko hindi naman. Kasi narinig kong nagsalita siya minsan nung kinausap siya ni Sir. Sagot ni Lisa. Ano nangyayari dito? Bakit mga gising pa kayo? Napalingon ang lahat nang marinig nila na nagsalita si James mula sa bungad ng pintuan. Nakadama ng takot si Lexi, kaya mabilis tumakbo ito pakit ng hagdan. Nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto ni Cedric. Nagtatakang sinundan to ng tingin ni James at nang mawala ng dalaga sa paningin nito, binalingan naman niya ang mga katulong. Anong ginagawa niyo kay Colleen? Seryosong tanong niya sa mga ito. Wala! Kinakaibigan lang namin dahil napansin ko matamlay siya at malungkot. Nakangiting sagot ni Lisa. Bumalik kayo sa quarters ninyo. Utos si James sa mga to. Tahimik na sumunod naman ang lahat. Kinaumagahan, maaga akong nagising at naligo bago isuot ang damit na binigay sa akin ng babaeng nagpakilalang Lisa. Mukha siyang mabait dahil humingi siya ng sorry sa inasal niya kahapon. Nakakita kong gusto ko ng mga tao dito kaya nakadama ako ng kasiyahan. Sa totoo lang, nais ko ring maranasang magkaroon ng isang kaibigan kaya't sinusubukan kong magtiwala sa ibang tao. Tinignan ko ang damit na suot ko at masasabi kong napakaganda nito. Ngunit dahil matangkad ako, umabot lang to hanggang kalahati ng hita ko. Isang klase to ng bestida na hapit sa katawan ko. Gusto ko ang light blue na kulay nito. Bumagay din ang puting kwelo na umabot hanggang dibdib ko. Hanggang sandali pa'y nakarinig ako ng katok mula sa pintuan. Kaya nagmadali ako lumapit sa pinto at mabilis binuksan ito. Ang nakangiting mukha ni Lisa ang bumungad sa akin. Sinubukan kong umiti nang di lumalabas ang ngipin ko. Good morning! Bati nito sa akin. Magandang umaga. Gantang bati ko sa kanya. Nakahanda ka na? Tanong niya sa akin at agad akong tumango. Ang sabi kasi niya mas magandang magkasama kami sa trabaho para daw hindi ako nalulungkot. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Di naman siguro magagalit sa akin si Cedric dahil di naman ako mapapahawak at tingin ako masyado makikipag-usap sa kanila. Ngayon kasi naka-assign sa akin ng 2 guest room. Alam mo na malungkot ang mag-isa. Kaya kung iyong mamarapatin, maaari mo ba akong samahan? Nakangiting wika nito na may halong pakiusap. Tumango ako sa kanya na siyang kinalapad ng ngiti nito. Tumalikod to sa akin at nagsimulang humakbang patungo sa guest room. Napansin ko ang paparating na isang katulong habang matamang nakatingin sa amin. Hindi ko na to pinansin at tahimik lang ako nakasunod sa likod ni Lisa. May 1 oras na kaming naglilinis ng 2 kwarto. O mas tamang sabihin, may 1 oras na akong naglilinis ng kwarto. Dahil si Lisa kanina pa natutulog sa ibabaw ng kama. Ang sabi niya kasi, napuyat daw siya kagabi dahil sa daming trabahong binigay sa kanya. Nakadama naman ako ng awa kaya hinayaan ko tong matulog at gigisingin ko na lang siya kapag tapos na ako. Tagaktak ng pawis sa aking mukha. Nakaramdam na rin ako ng ngalay sa aking likod dahil sa bigat ng kutson. Kailangan ko kasing palitan ng bedsheets ang aking kama. Napakagbigat talaga nito dahil ito na yata ang pinakamalaking kutson na nakita ko. Hinihingal na naupo ako sa sofa dahil sa matinding pagod.
Napalingon ako sa kama na makita ko, bumangon na si Liza. Ngunit nagulat ako nang bigla ito magsalita at parang galit. Bakit ka umupo dyan? Di mo ba alam bawal upuin yan? Dahil malalagyan ng alikabok yan na dumikit sa katawan mo. Paasik na sabi nito sa akin. Bigla ako napatayo sa aking kinaupuan, tsaka humingi ng tawad sa kanya. Pasensya na. Kailangan mong linisin ulit yan and make sure ni katiting na alikabok walang makikita dyan. Seryoso niyang utos sa akin. Kaagad akong tumangot, mabilis na kumilos. Inayos kong mabuti yung paglilinis para hindi na siya magalit sa akin. Sa mga sumunod na araw, lagi na ako sinusundo ni Liza. Sinasabi ako saan to naka-assign. Tulad ng nauna, ganoon pa rin ang nangyayari. Ako ang naglilinis habang ito, mahimbing na natutulog sa kama. Wala naman akong reklamo dahil iniisip ko baka mawalan ako ng kaibigan. Lexi's POV. Ilang taon ka na, Colleen? Natigilan ako sa tanong ni Liza. Kasalukuyan kami nandito ngayon sa loob ng kwarto ni Cedric para maglinis. Abala ako sa pagpupunas ng aparador nang bigla yung magtanong sa akin. Nakaupo siya sa sofa, naka-cross legs pa. Sa ibabaw ng hita nito nakapatong isang magazine na binabasa. Napaisip akong bigla sa tanong nito. Di ko kasi alam ko ilang taon na ako eh. Noong mga panahong nakakulong ako sa loob ng kwarto, oras lang ang alam ko. Huwag mong sabihin di mo alam ang edad mo. Namamanghang muling tanong niya sa akin. Naalarma ako sa kanyang sinabi. Hindi kasi po pwedeng malaman niya at baka malaman ni na Mama Cynthia ang kinaroroonan ko at ibalik nila ako sa loob ng kwarto na naging kulungan ko sa mahabang panahon. Kahit sino ang totoong pagkatao ko dahil natatakot ako. Mas pinili ko na lang manahimik at magpatuloy sa ginagawa. Kawawa ka naman pala. Marahil ulila ka na kaya hindi ka nakapag-aral. Kaya siguro mas pinili mo na lang na akitin si Master gamit ang katawan na yan. Makahulugan niyang pahayag na hindi ko naman lubos maunawaan. Ano ang ibig niyang sabihin? Di ko na lang to pinansin. Inabala ang sarili sa paglilinis. Ilang sandali pa'y tumayo si Liza at pinatong ang magazine sa ibabaw ng center table. Maiwan muna kita ha. Nagugutom na kasi ako eh. Aniya bago tinungo ang pintuan at tuluyan na itong lumabas. Naiwan ako mag-isa sa loob ng kwarto. Magdadalawang linggo na.